Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood. Manalo! Magsaya! Sama-sama sa arena. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood. Manalo! Magsaya! Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Talaga nga naman, kahapon ay pinagdiriwang natin ang ating National Heroes Day. Kung saan nga naman tumugma din dahil nakiisa ang sambayanan para sa hindi sa panawagan ni Vico Soto. Hindi. Kung hindi, ayan, sa pagkapanalo ni Alex Yala. O, diba? Dahil siya ang first Filipina na nakapasok at nag-represent ng Philippines sa Wimbledon in open era, ang 20 years old na si Alexandra Yala, or mas kilala bilang Alex Yala ngayon. Kahapon kasi matapos talunin ni Alex ang world number 14 na tennis player na kanyang nakatunggali sa first round na si Clara Tauson. O, diba? Isang 6-footer tennis player na mula sa Denmark. Ay, naku, nakakaloka yun. 6-footer. Para itong si David and Goliath ang peg. Diba? Natapos ang laro sa 5 sets kung saan nga naman tuluyan ngang nasungkit ni Alex Yala ang kanyang pagkapanalo sa first round para sa US Open main draw tournament para sa Grand Slam na ito, na kung saan nga naman marami ang ilan sa mga taga-suporta at ilang Pilipinong manlalaro ang nagpahayaga ng kanilang suporta, tulad na lang ng mga Gilas Pilipina teams na sina Jordan Clarkson, Kevin Kiambao, si Gabe Norwood, yon, at si Jack Animan. Yan, sila Camille Clarence. Ang Philippine National Football Team captain din na si Hali Long ay nagbigay din ng kanyang suporta para sa second round na haharapin ni Alex Yala itong Miyerkules. Nako, nakakaloka dyan. Kasama din na nagbigay ng pahayag ang Olympic stars na sina EJ Obiena at Sam Katantan. Ayan, hello po. Diba yung mga pahayag nila? Pagsuporta nila kay Alex na way to go. At talaga nakakaloka nga dito yung binitawang linyahan nitong si EJ Obiena sa kanyang IG na sa, laban ba? Ganon. Ito yung laban. Well, antayin pa rin natin nga dahil sa second round na ito, bukas yan ng actually Miyerkules, New York time yan, pero sa atin sa New York ba nangyari yung laro? Sa New York naganap ang US Open Round 1 nga na ito, na kung saan nga naman hakot ni Alex Yala ang buong Filipino sit community or yung mga Pilipino na nasa Amerika na grabe ang paghanga sa kanya. Wala, antabayanan natin kung makakalusot at talagang Pinoy pride, ano? Yes. Kilala mo si Chris Ross? Yes. Oo. Nang ano yan? If I'm not mistaken, si Chris Ross ay San Miguel Beerman ba siya? Oo,
Oo, star ng San Miguel Beer, man. Diba? Isa siya sa mga nagpunta ron para panoorin si Alex Yala. Yes! Talagang bonggang-bongga. Diba? At syempre, sa iba pang mga balita, Mare, meron ka pang idadagdag. Dadagdag ko lang sa chika mo, Mare. Yes. Kasi hindi yung chika ko. Ay, okay. Oo. Hindi ko na makakalain. Hindi ka pala magbabasketball ngayon. Wala. But anyway, Mare, isa sa mga nag-viral ngayon ay yung napamura si Alex Yala after ng kanyang laro. Nag-viral yan sa TikTok kaya kinaaliwan ng mga Pilipino. Pero kagaya ng sinabi mo, Mare, meron pa tayong mga ibang ibabalita. Ayan. Sa mundo naman ng chess, Mare, victory move. Kasaysayan ang ginawa ni WGM Janelle May Frayna matapos masungkit ang championship title sa Ladies Blitz ng Abu Dhabi International Chess Festival 2025. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi sa 31st edition ng torneo matapos mapanatiling unbeaten na may 7 panalo at 2 tabla. In fairness, 7 wins, hindi madali yun, Sa kabilang dako naman, Mare, sa ating Philippine team, sa pagpapatuloy ng 2nd Southeast Asian Div Game sa Jakarta, Indonesia, ay nadagdagan naman ang medalya ng Pilipinas ng 2 golds, 3 medals, at 2 bronze mula sa table tennis at bowling. In fairness. Kaya, Mare, jump pack talagang Pilipinas ngayon pagdating sa sports kasi dami natin panalo. Correct, hindi ba? Siyempre, lahat din ng mga kupunan sa iba't ibang larangan ng sports, lalo pat ang buong Philippine team ay naghahanda sa papalapit na SEA Games itong December sa Bangkok, Thailand din. Sabi dito sa akin, yung Dart Queen din, Mare, nagkampiyon si Lovely May Orbeta. Ayan. Sa women's singles ng Cosmo Malaysian Open International Dart Championship matapos talunin si Aileen Oclaret sa score na 5-3 sa finals. Biri mo sa Dart din, at saka karamihan mga mga merlat. Correct, 'di ba? Alis dumadami na mga apelido. Hindi apelido. Dumadami na mga atletang Pinay na talagang gumagawa na ng pangalan sa mundo ng katulad ng weightlifting, 'di ba? Sa running, meron din sa rowing, 'di ba? Sa boxing din, 'di ba? Noong nakaraang Olympics hindi nga lang tayo pinala, 'di ba? Pero go sa isang parte lang naman tayo hindi nagtatagumpay. Saan? Yung maipakulong yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala na gano'n na. Nakasanayan na ba? Ay, hindi natin ikakasanayan yan. Bilang mga taxpayer, karapatan natin na wagwagin ang mga dapat wagwagin. Correct, hindi ba? But anyways, nako mga panggayan po muna mga kaganapan sa loob ng arena. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto pa rin ang Chika sa Arena. Hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yun, sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Ayan, na nakakaloka. Pero bago ang lahat, Mari, gusto ko munang batiin ng happy birthday si Kagawad Eson Banda ng Barangay San Jose, Sitio 3 ng Mandaluyong City. Happy birthday po, Kagawad. Ilan taon na si Kagawad? Wala namang sinabi, pero siguro sinisecret, diba? Ay, nako, Kagawad mong sinisikreto yung 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 edad mo. Kaya, kakaganyan ng iba, nakakalimutan na nila. Diba? Yung mga diba nag-iisip, ilang taon na nga ba ako ngayon? May talaga? DJ dito na paatras kung magbilang ng edad ngayon pag tinanong mo. Diba? Parang, nga no, ilang taon na ba ako, diba? Oo, may kakilala akong ganyan, Mari, kakadinay niya ng edad niya. Oo, nung interview sa immigration, nagkamali siya. Denied. Totoo. Hello po sa diba? member namin sa
Sa Rotary. O, diba? Kasi Ayan. naman minsan, wag nyo nang i-deny pa. Pero, Kagawad Eson, diba? Since Mandaluyong ka lang din naman, sanwa kami, baka naman makatawid yung pansit. Diba? Dito sa amin. Naku, naniniwala ako na si Kagawad ay maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman. Pero Mare, kapag hindi tayo nagtagumpay kay Kagawad, baka magtagumpay tayo dito. Oo nga naman. Ako, Kagawad, para sa birthday mo, kung ikaw ay walang gagawin ngayong araw na ito, diba? Well, kung bored ka at hilig mo lang din naman magtong, it's Adiba pa. Well, tara na sa Game Zone na. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games of tong-its with real people for free na. Pwede ka rin maka-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Daily yan na. Oo, daily. Mare, ang makukuhang cash credit ay pwedeng gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out. Kaya kung may kung meron kang gustong i-check, di ba Mare? Ayan, may dalawang event araw-araw. Nako, G ka na ba Mare? G! Nako, bisitahin ng gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram, TikTok na may username na @TaraGameZone. Ayan, kung G ka na sa tong-its, tara sa Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan Mare na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Correct, diba? Ay Mare, nung Friday, nagkasiyahan tayo at may nagbigay sa atin ng burger. Correct. O, ano nga pangalan nun nung nagbigay ng burger? Diba? Maraming salamat sa Ha? Oo. The Weekend Bun. Oo, The Weekend Bun. Yan. Oo. Yun bang pangalan? Yes. Maraming So, available salamat. lang kaya sila kapag weekend. Pero masarap po yung mga pinadala. Ay, maraming salamat. Thank you so much po. Oo. Yan. Dun sa, anong pangalan ng may-ari? Kat? Si Miss Kat ng Weekend Bun. Ayan. Thank you so much po. Thank you. So much. At syempre, ito ba naman? Palalagpasin natin ba naman to? Diba? Bago tayo magtungo sa ating baklitas. Si Kasmot, bihira lang kasi ito nagko-comment. Ayan. Sabi niya gano'n, batiin daw ang kanyang partner na sabihang mabuting may bahay na si Catherine Cano Feria. Diba? Ang gwapo daw niyang anak na si Kiro. Hello po, mag-iingat kayo, Kasmot. Naku, Kasmot, paano namin malalaman kung gwapo talaga yung anak niyo? Hindi naman namin nakikita. Oo, diba? Ay, sa bagay, kung magulang ka talaga, sasabihin mo yun. Oo, wala namang magulang na sinabing Ay, meron nanay ko. Talaga ba? Sinasabi yan sa akin ng tsaka ko. Uy, kanina ko magmamana, di sa'yo, tsaka ka rin. Ay, kasi kung anong puno, siya ang bunga. Yun. Kaya tignan mo, ako yung puno, yung nanay kong ugat. Mukhang ugat. Ugat pak, gano'n. Oo. Hello sa nanay ko. Nandiyan siya sa Bulacan. Ayan. Well, anyways, eto na nga. Para sa ating baklitas for today. Anong baklitas natin? Kayo List down 10 ng mga mga nasasangkot sa flood control project. Hindi natin tatalakayin yan. Gusto mo ba yun? Kaya tuloy napipikon si Corina Sanchez dun sa Hindi siya napipikon. Nang pipikon siya. Diba pinapatulan niya yung mga yung mga nambabash sa kanya, yung mga ganyan. Pero nakita mo na ba yung latest post niya? Hindi pa. Yung picture niya na nasa Disneyland siya. Na yung castle the worth 10 million pesos. Yun ang bongga. Tama, diba? Ikaw ba naniniwala ka bang binayaran si Corina Sanchez ng 10 million? Ako, to be honest, hindi. Talaga? Kasi kung talagang totoong nababayaran sila, ang dami ng politiko noon pang dumaan. Pero hindi Alam naman natin na talagang pagdating si Corina Sanchez, palaban yan sa lahat. Pag ayaw niya. Pero alam mo, isa sa mga hinangaan ko nag-interview lately tungkol sa Bago mo sagutin yan, ikaw tatanungin ko, ikaw ba naniniwala ka? Ay, bakit may Hindi kasi sinabi ni Ate Coring na may binayaran daw sa kanila yata. Pero hindi... Sa production nila. Sa production. Oo. Kasi syempre nga naman, di ba, magpapasahod sila ng tao, yung taping, siguro. Hindi ko lang sure kung... Kasi Mare, alam mo yan, may mga iba na nagpapa-X deal ng interview. Yes. Di ba, yung to promote the product. Pero anong ipopromote na product ng mag-asawa? Oo. Yung kanilang construction firm. Yung kanilang mga kotse.
Oo. Eh, diba, binura nga yung ano na yun dahil nga, diba? Yung kay Julius Babaw, naka-up pa. Talaga ba? Yes. Parang kahapon hinahanap ko, wala na. Tignan nyo nga. Wala na kahapon kasi papanoorin ko nga sana. Pero kasi yung kay Miss Corina daw yata, tinanggal na, dinown na. Oo. Dinown na nila kasi nga naku-curious ako doon kasi daw nabanggit di umano. Diba, doon sa naturang interview na kaya sila yumaman because, alam mo yun, sa mga project ng DPWH, tama po ba? Oo. Diba, na ikinawengwang ng ilang mga tao na, talaga, deleted na po, sabi meron ni Bill pa. Maridado. Ayan Julius Babaw Unplug. Talaga? Yes, that's Sa 1 kanya? hour mahigit. O yan, 1 hour and 9 minutes. Diba? Yung kay Miss Corina ang deleted. Yes, yung kay Corina ang deleted na. Kasi yun ang sinesearch ko nga kahapon kasi na-curious ako doon. Ay, ito yata yung kay Julius Babaw. Ito yung bumili siya ng kotse dahil natuwa siya doon sa payong. Oo. Ang yaman ni ate girl. Dahil doon sa payong, binili yung kotse. Alam niyo po, ganyang trip yung gusto ko sana eh. Yung payong? Oo, yung payong. Kaso, alam niyo na kung pong payong, yung libre sa Mercury Drug. Ang tibay nun, B. By points pa yun. Oo. Diba? Dapat lagi mo dalang yung Suki card. Correct. Diba? Naniniwala ba kayo? Diba? Na ang matitibay na payong ay nasa libing. Di ba yung libing ng mga mayayaman? Yung mga payong nilang kulay itim na ang lalaki? Golf umbrella. Yes! Doon. Oo. Diba? Ang dami niya sa Divisoria. Naniniwala ba kayo? Diba? Na yun ang matibay na payong kesa sa mga nasa Rolls Royce? Diba? Mas matibay ang gawang China. Oo naman. Diba? Nakakakuha nga sila ng ng island nila sa West Philippines. Kaya, payong pa kaya? Kaya nga. Under one umbrella sila. Triad. Triad! Oy! But anyways, sa kwento ano baklitas natin? Ito na. Yun nga. Kung naniniwala ba kayo? Yun talaga? Oo. Diba? Kasi nabanggit mo lang din naman yung mga tiwaling mga, alam mo yun, alam mo yun? Ako hindi ako mga nakinabang. Hindi ako masyadong naniniwala. Na binayaran? Diba? Oo. Kasi parang, for the longest time, di sana ang yaman-yaman na nila kung talagang kada interview nila may bayad. Oo. Diba? Ang hindi ko lang din naman mag-gets, diba? Ngayon si Arnold Clavio involved na din. Bakit? Hindi siguro, Mare, pagtatanggol mo ang mga kasamahan mo. Sa entertainment. Hindi entertainment. Malayang pamamahayan. Sa news and current affairs. Broadcasting media. Diba? Yung mga ganyan. Pero, diba, lalo lang kasi nagpapaingay lalo. Ako naniniwala ko, Mare, na may mga pag-ganon, may pag-gift minsan kapag may i-interviewin ka. Hindi naman especially if they want to promote something. Oo. Hindi naman may iwasan yun. Ikaw ba, sa tanong ng pag-interview natin, ano yung niregalo sa atin? Gusto mo sagutin ko? Oo. Parang wala pa naman na something na Talaga? Oo. Wala akong maalala na Madalas naman nagpapakain. Diba? Tulad na lang ni Tita Mayet. Diba? Hindi, yun naman kasi inabutan na tayo ng dinner. Oo nga. And hindi natin alam na siya ang manlilibre. Masagana yung kumain si Tita Mayet nila. Uy, baka sabihin naman nila matakaw si Tita Mayet. Hindi, mahilig siyang kumain. Yes. Diba, aayayin ka niya, tapos ang ending, tititigan ka lang din niya. Hindi naman magpapakain lang siya. Kayong pakakainin niya, pero hindi siya kakain. Oo. Yung ganun ang peg, diba, na nakakaloka. Ako ang hindi ko makakalimutan, yung na-interview natin na nagbigay talaga ng puto. Ay, grabe ka naman. Uy, wag kang ganyan. Baka tumatakbo pa yun. Uy, wala na nga. Wala. May renewal yun. Hindi. Nakakaloka ka. Basta hindi ko makakalimutan yung nagbigay ng Okani. Oo. Diba? Oo. Yung binudol-budol natin. Oo. Tapos sinabi niya na hindi naman daw niya bet pala na i-give love. Ayun ang importante. Well, dininay niya na hindi niya bet. Ang importante doon, na i-give song na niya. Kaya nga. Wala din naman siya nagkawang choice. At wala kaming planong ibalik. Oo. Kala mo. Oo. Bigay mo na yun eh. Oo. Kahit ikwento mo pa sa iba. Wala kaming pake. Oo. Tandaan mo, kami ang mga bakla nag-aalmusal ng chismis. Dahil ang pinakamasarap
na pag-usapan sa tanghali ay chismis. O, diba? Naku, eto na, pag-usapan na natin. Backlatest para natin. sa ating backlatest, diba? Naku, nakakaloka to the highest level. Marami ang nagdiwang dahil sa katatapos lamang na 73rd Filipino Academy of Movie Arts and Science of FAMAS. Ano nga ulit ibig sabihin yan? Yun nga, Filipino Academy of Movie Arts and Science. Iba pa yung PMPC. Iba pa yun. Ano nga yung PMPC? Ano ibig sabihin Philippine Movie Press Club. Philippine Movie PC. Philippine Movie Press Club. Press yung P. Oo. Akala ko F yung... Akala mo Philippine Movie Fresh Club. Nung itinayo yun, kakapanganak ko pa lang. Diba? So may mga haligan. So mga mga 65 years na yun, Marce. Actually, meron pa nga yan dati, mga kasabayan yan PMPC, FAMAS, Gawad Urian. Oo. Yan yung mga talagang bigating mga award-giving bodies na kapag nakatanggap ka niyan, diba, na parang, ay, shucks, isa akong actress, isa akong aktor. Hindi, dyan na Grand Slam si Shasha Padilla. Naalala ko Best lang. Actress Pero Award. kapag yung boss mo ang nang award sa'yo. Hindi ba Grand Slam? Hindi. Slam dunk yun. Somersault yun. Grand Somersault ang tawag doon. Hindi ka papayag na ma-award na walang laban. Oo. Kailangan parang quiz before. Diba? Sasagot kung sasagot. Correct! Diba? Ano, chika? Tama ako, diba? Rosa Philippine Vargas. Movie Fresh Club. Eto na nga, dahil katatapos lamang last weekend yan, ang ginanap nga sa Manila Hotel, kung saan nga naman, finally, hindi na siya special mention. Talaga? Diba? Hindi na rin special citation as Best Actor. At alam na niya kung bakit siya inawardan. Correct, hindi ba? Na kung saan nga naman tumanggap na sa unang pagkakataon si Vice Ganda ng kanyang first Best Actor Award na binigay ng FAMAS sa kanya. Actually, katay niya dito si Arjo Atayde. Oo, 2 pelikula Kumaga, si Arjo Atayde nanalo sa Topak na pelikula. Ang ganda naman ng In fairness, ang galing naman talaga doon ni Arjo Atayde. Kung ganun din naman yung magiging jowa ko may Topak, okay lang, basta gwapo. Diba? O ano? Kaya kong tiisin. Naku, sabi mo lang yan. Nakakapagtiis naman ako diba? Kaya ko mag-adjust. Ay, pero bakit kayo yung Topak wala pa sa Netflix, no? Wala pa. Wala. Ayun nga. As in, talaga nga naman nagbubunyi ang lahat at talaga nga naman si Meme ay hindi na inalintana ang kung ano man ang mga binabato sa kanya nang dahil sa jet ski holiday. Actually, ang bilis nga natabunan yung jet ski holiday Dahil? Diba? Pasalamat siya kay Vico Soto. Hindi, magpasalamat siya sa presidente. Diba? Kasi, inilabas ng presidente ang listahan ng mga kontraktor. Ang dami daw, yes, diba? At saka mga project. Correct, WAI. Diba? Sabi ni project. Tingnan mo to, ang haba ng litanya ni Bianca Ashley. Sabi ni Bianca Ashley, sabi niya, ang bobo talaga nung nagsasabi na bakit daw hindi Best Actress nakuha ni Meme ang word na actor pwede gamitin sa female actress. Sila Angelica Jolie, Meryl Streep, lahat female actors ang tawag sa kanila sa Hollywood. Bobo talaga sila. Ano magagawa natin sa pinanganak kang bobo, mamamatay kang bobo. Pero eto, nakakasunod din ito, Mare. Yung ngongo nga, di ba? May nag-post, sinabi niya, deserve mo yung Best Actor. Wala namang, there's nothing wrong with that. Pero if i-connect mo sa nakaraang issue nila ni Aura, medyo mababahira, maiinis ka siguro, pero hindi diba? Go, continue, Mara, yung chika mo. Ayan na nga, talaga nga naman, diba? Masayang-masayang ibinahagi ni Meme Vines ang kanyang nakuhang tagumpay at ibinahagi niya ito sa lahat ng miyembro ng LGBTQIA+ na nangangarap din na alam mo yun, na makakuha ng ganong klaseng achievement sa buhay. Subalit, ngunit
Datapwat. Ano yon? Habang kainitan ng pagbubunyi ng madlang people sa natanggap na award ni Meme Vice Ganda, ay kahapon naglabas ng vlog ang Nanay Christy. Ngunit, subalit Datapwat, hindi ito pagbubunyi sa pagkapanalo ni Meme. Ay, meron na naman kundi siyang pagkalkal sa naging hula ni Mamo, the prophetic witch. Oo. Tungkol gusto ko yun. Sino? Prophetic? Prophetic witch. Parang isang istasyon ng radyo. Witch. Ay, hindi. Witch. Mangkukulam. Mangkukulam? Parang hindi naman. Parang siyang ibon. Basta kay Jay Costora. Mas malapit siya sa ano. Diba? Sige, pag ko nagkabukol-bukol, tignan mo. Basta kay Mamang Yoyoy ako. Sorry. Oo. Tsaka kay Lance. Combo yan. Yes. Dalawa. Diba? Akala niyo wala akong pangontra. Kaya, may dalawa ako. Oo. Kaya yung hulaan. Kailan ka mamamatay? Si Mamang Yoyoy. Panangga ko yan. Pag sinabi niya mamatay ka ngayon, mamatay ka talaga. Diba? Tanungin mo pa sino yung pangatlo. Sino pa? Si Ryan Pasas Soto. Yes. Diba? Correct. Tayo gumawa, tablahin lahat ng mga kung anong palipad-hangin nyo. Meron diba? din yung nagpupungsoy pero wag na. Anyway. Hindi na, nagpasara nga lahat ng negosyo yun. Oo. Ay, pero balik tayo doon kay Nanay Christy. Wagla naman. Hindi nga nagtagumpay si Cara nung pandemic. Wala, hindi. Naniwala yata sa ano. Anyway, so yun ang nakakaloka, Mare. Talaga? Hindi ba rin sa tinantanan ni Nanay? Nilabas nga nila yung vlog nila tungkol dun sa naging hula ni Mamo. Na babagsak na daw si Meme Vice Ganda, padausdos. May kukonek ko yan, Mare, nung Saturday. Nung dinala ni Meme yung kanyang award sa It's Showtime, di ba sinabi niya na, di ba, yung team niya, yung social media team na, ask her to not read any comments. Kasi naano siya nababash siya. Kasi after ng concert, nagbakasyon siya sa Singapore. Hindi dahil umiiwas siya sa naging bashing. Correct. Kundi dahil gusto niya magpahinga. Ginagawa naman niya yun eh. Kahit hindi concert, kahit paggawa lang ng pelikula. Yes. After nung paggawa, katulad diba nung MMFF, break time niya. Diba? Kumaga parang nagbakasyon na naman siya. Tapos itong concert, kada may gagawin siyang major events sa kanyang buhay, nagbabakasyon naman talaga siya. Correct. Kaya nga diba sinabi rin ni Meme Vice, diba? Ang tropeyong ito ay para sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Yes. At ang tropeyong ito para sa mga, alam mo yun, mga hindi rin sinusuportahan hindi siya. Sinusuportahan. Tapos, di ba, meron pa nga siyang paalala. Yung BP Yung BP nyo. Yung BP nyo po. Diba? Sumagot ang Nanay Christy. May mga nagsasabi daw, nakasalanan daw ni Meme Vice Ganda kung bakit daw ang dami-dami mga batang nagiging bakla ng maaga. Hindi naman kasalanan yun. Bakit ganon? Hindi naman kasalanan ng bata yun. Yes. Kasi hindi kasalanan ni Meme. Oo, at hindi rin niya kasalanan kung kada may iluluwal dito sa mundong ito at maging bakla po. Oo. Diba? Ang pinupunto doon ni Nanay. Parang doon naman sa pagkakataong yun, parang hindi naman na ako agree doon sa sinabi niya. Oo. Kasi nga, diba, na parang tipong, bakla ka, pero hindi ibig sabihin, alam mo yun, salot ka. Kasi nasa sa magulang yung kung paano nila susuportahan, palalakihin yung anak. Kasi diba, anak pa rin nila yun. Nananawagan daw kasi ang DDS, Mare, na maglabas ng public apology itong si Meme Vice Ganda. Kaya hanggang ngayon yung hindi totoo, yung DDS o siya? Yan ang hindi natin sure. Yung totoo. Di ba sinabi yan ni Meme Vice Ganda? Kunwari may nag-message pero wala naman, ikaw lang din naman yun. Sabi niya nun dati sa programa niya. Yung totoo, diba? Huwag na natin idamay kasi nanahimik na eh. Kumbaga ngayon, papatay na yung issue. Kasi yung issue ngayon, ang tinututukan, yung mga nakinabang sa flood control. Yes. Yun alam mo, Mare, magandang natabunan ang jet ski holiday issue ng flood control project. Kasi doon natin ipapakita na yung karapatan natin bilang mga Pilipino, naipupush natin. Tama. Diba? Nalalaman natin saan napupunta yung binabayad nating buwis. Truly. Pero, yung tabunan natin ng issue, yung yung flood control project sa pagkakatanggal ni Torre o kaya hiwalayan ni Lars Pacheco at ng jowa niya, mali! Walang kinalaman. Wala. Tapos sumabay pa itong si Jeric Rabal. Sinabi niya, dalawa na daw ang anak di ba yung kay General Torre naman, noon pa man din talaga marami. Ito lang. Oo. Pero kanina lang yata ilumabas yung balita. Noong una, diba, panawagan na siya ay, diba, pababain.
Pero diba yung kahapon or kanina, yun yung confirm na talagang chinugi daw siya doon sa pwesto. Bam. Pero maaaring hindi natin sure kung chinugi ba siya o ipopromote siya for the higher higher position. Diba, nung right after nung incident na yun, diba, pinromote nga siya. Oo. Tapos, ngayon, po-promote pa ulit. Oo. Saan kaya siya mapupunta na? To the moon. Saan bang mas mataas sa chip? Chip siya, di ba? PNP chip siya. Chief of Police. Chief of Police. Naku, dyan lang siya sa likod. Ano ba siya? Tao. Naman. Pero, hindi bet ni Basti Duterte ng ganyan. Hoy, dahan-dahan. May bukas pa. May bukas pa, sabi ni Bianca Ashley. Huwag na nga natin pag-usapan. Ay, naku, pag-usapan na natin. Diba? Anyway, doon kay May Vice Ganda. Alam mo, Mare, ako yung nag-post. Dahil ako yung napaproud. Bilang parte ng LGBTQIA. Yes, I'm so happy. Tawagin ka mang aktor, hindi maikakatwa na isa ka sa pinakamagagaling na aktor sa buong Pilipinas. Correct, diba? Tsaka, Mare, alam mo yan, nung bata ka, kapag umaarte ka, ay, galing mo pang pamas. Tama. Diba? Diba sabi? Ay, pang-urian. Oo. Ay, pang MMFN. Correct. Diba? Kasi sabi nila, Mare, tumatatak ka na at sikat ka na kapag nagiging verb ka. Kagaya nung yung kay Don Solweta dati. Don Solweta mo ako. Yung ganon. Pag nagiging verb ka na, ibig sabihin, sikat ka na. Correct. Tsaka tumatatak sa tao. Oo. Ano ba yung mga nagiging verb dati? Diba? Parang ano ba? Maricel Soriano mo ako. Ano, sampal-sampal? Diba? Tumatak ka agad. Alam mo ka agad. Pag Maricel Soriano. Eto. I-jet ski holiday mo ako. Ano ibig sabihin nun? Ito. I-flood control project mo ako. Huwag mong tigilan. Lapit mo sa pandakan, ha? Hindi. Ano yan? Boss! Yung pandakan at Malacanang lapit. Magkadikit. Hindi kagaya dito. At least dito, krame lang. Lipat ako sa Davao. Palipat ako Energy FM Davao. Split screen ulit kami ni Tisa. Ganito din, long distance. Oy, hello sa lahat ng mga pangga natin dyan sa Energy FM Davao. Correct, hindi ba? But anyways, congratulations pa din, of course, kay Miss Marian Rivera for winning the Best Actress Awards para sa pelikulang ang ganda ni Marian, no? Ang bibigat ng kalaban ni Marian, di ba? Halos lahat. Pumapalakpak yung mga interns natin. Supporting actress naman, Nadine Lustre, para sa uninvited nila ni Ate V, of course. Supporting actor, Mr. Jeric Raval, para sa Mamay. Supporting actor siya. Yes. Bilukin niya yung anak niyang, dalawa na pala ang anak. Correct, diba? Na nakakaloka. Daldal din tong si Jeric Raval. Si AJ Rabal yun, diba? Si AJ Rabal. Yung dinay nila na may anak sila. Tapos ang ending siya rin pala magko-confirm. Para siya yung tatay ni Carla Abellana. Diba? Si Ray PJ. Si PJ Abellana. Pala booking din. Uy, nagpa-sexy din yung dati yung tatay niya. Diba? Sino pa yung mga nanalo, ate ko? Yan. And of course, Best Director, si J.L. Burgos. Best Cinematography, sayang nga lang sa supporting actor kasi alam ko nominated din si Jong Hilario doon Kaya lang hindi. Talaga? Pero syempre, baka this is not yet the right time for him. Kasi ang manominate ka lang din naman kasi paano, it's a big achievement na yon. Kasi sa dami ba naman, diba, napansin ka? Yes. Darating din naman yung oras nila. Parang kay Meme, diba? Correct. 16 years na siya sa diba ngayon lang napansin yung craft niya na halos na ilang pelikula na napa-box office niya talaga. Pero ang ending, diba, hindi pa rin siya napapansin. Pero ngayon, eto na yung right timing na, may award na. Bakit ka kinikilig? Nakita ba? Oo. Kasi po ang lamig talaga dito. Diba? Nananawagan po ako sa management ng Energy FM. Yung sakto lang po yung lamig. Naman sabi ni Vilma Librado, panapanahon kasi yan naman. Anyways, congratulations po sa lahat pa din po ng mga nanalo. Ayan, at syempre, kay Miss Catherine Bernardo, of course, kasi siyang pinakabilang bida sa Taquilla Award. Talaga? Oo, binigyan. Speaking of Catherine, bakit? Alam mo ba na magtatambal sila ni James Reid sa isang teleserye? Oo. Talaga ba? Oo. Wow. Di ba kapipirma lang ni James Reid doon sa sa spring?
Sa Korean company. Mo na, baka naman pinayagan siya na gumawa ng ano. Ang lamig talaga. Itabi nyo ka na kaya sa akin yung hotdog dyan at saka yung tosino, no? Ganyan talaga ang mga frozen meat. Kailangan hindi masira. Nagsalita naman yung akala mo, hindi buhay na karne. But anyways, congratulations pa rin po sa lahat pa rin po ng nanalo. And of course, to Meme Vice Ganda, a very deserved award, diba, para sa iyo. Papalakpakan ka namin ng husto. Well, in the meantime, mga panggay, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik ka, isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At kami pong no-OT. Ako po si Tita Cora. And we're still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!